Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahweh. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng hinahabol ng pangaral ng channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Yahweh sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Yahweh. Ngayon po ay August 7, 2025 at ganun ka pong alas 4:23 ng hapon ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay panood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw doon sa Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Yahweh na magbukas yan ng kung unawa sa lahat ng makakarinig at makakapanood sa hapon po ito. Ang ating pong paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 na araw na, ika-4 na bahagi doon sa ating paksa hinggil po doon sa Ecclesiastes 12:13. At ang sinasabi nga ho dyan, ito ang bukas ng lahat. Ito ang bukas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Muli po tayong magpasalamat kay Abay Yahweh sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa ating pagkakataon para sa ating mga kapatid at yung mga nasa kapulungan na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, sundin, sumunod sa kalooban ni Abay Yahweh. At pagkakataon din doon sa mga wala sa kapulungan. Pagkakataon na sila man ay tawagin at mabigyan din ng pagkakataon ng maligtas sa kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang tao ho na naghangad na mapunta siya sa impyerno. Kung meron man, siguro ay mga nagbibiro o nagpapatawa, pero bukang bibig ko kasi ng mga tao yung langit eh. Basta namatay, kapiling na ang wika ng Diyos sa langit. Kaya masama siya, kaya magnanakaw pa siya. Basta namatay, laging ang tungo ay langit. No? So, minsan pang kalooban ni Abay Yahweh ang siyang mangyari sa atin sa hapon ito. Muli nating buksan ang ating mga mata at ang ating pandinig. Minsan mo kasi nakabukas lang yan. Namnamin natin yung atin mapapakinggan na pagmumula sa kaya Abay Yahweh kasi yung banal na kasulatan talaga namang kanya ko yun. Saka ho, sabi nga natin sa napakaraming tao, napakapalad ng bawat sa atin sapagkat napagkalooban tayo na mapakinggan yung katotohanan kasi alam naman natin na sa reliyon hindi naman katotohanan ang pinakikinggan ng mga miyembro. Masakit pakinggan pero yun ang yung totoo na kasinungalingan ang pinakikinggan ng marami. Kaya mapalad ho tayo doon sa nangyayari ho sa atin sa araw-araw. Hindi lang ho napupunan ng mga kapatid natin sa kapulungan na buhay na buhay si Abay Yahweh. Kasi kaya hindi nararamdaman ng iba na sa kanilang sarili. No? Hindi ho kasi
nakasusunod eh. Pero kung ikaw ay nakasusunod dun sa kalooban niya, ramdam mo, at pinararamdam naman talaga ni Bayhawa na naandyan siya. Doon sa iba, hindi talaga naramdaman. Nakakalungkot yun. Kumbaga, nasa kapulungan ka na dapat sana, ramdam mo na yun. Pero sa kabila nung napapakinggan natin araw-araw, hindi maramdaman. Iba. At may kaugnayan ho yan dito sa ating paksan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. Brad Milan Umali, Juliet Umali, Sister Ging Macar, Sister Crisola, magandang hapon. Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Fortunato Juarez, Brad Sam Rotoni, Noli Tungkua, Brad Carlo Roll, Jen L. Juarez, Sister Vivian Bando Omana, Brad Edmundo Umali, Sister Lori Calderon, Lisa Indenible Corsiga, Sister Shirley Raberisa, Sister Chris de la Cruzquin, Brad Jesse Juarez, Sister Eva Jacobe, magandang hapon, Sister Lolita Corsiga, ayan. Jacobe, Sis Rosely Mandoho, alas 4:30 na ho yung ating oras. Yan. Tuloy na ho tayo dito sa ating paksa. So pang-apat na araw na ito, at nasentro yung ating pag-aaral hinggil po doon sa manggagamot. Mga doktor, kahapon yung natalakay natin yung MD, ayun pala medical DT, o itinuturing na ng mga manggagamot ni sila yung Diyos na may hawak ng buhay at kamatayan ng tao. So ngayong hapon naman, merong pangyayari dito sa Juan na nagpagaling si Yahweh. Tingnan niyo itong napakaganda at sana ipakita, ibahagi sa atin ni Abay Hawa sa lahat. Naibahagi na ko kasi sa akin eh. So ibahagi ko naman para makita ng bawat isa. Ito ay may isa siyang pinagaling na isang lalaki sa Bethesda. 5 ng 1, 5:1. Ito'y dinadaan-daanan lamang ito nung panahon na maaring dekada, 30 taon, nadadaan lang itong sitas na to. Pero tingnan natin sa hapon ito. Pagkatapos ito, pumunta si Yahweh sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan na ang tawag sa wikang Hebreo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may 5 silungan kung saan nakahiga ang maraming may sakit. Marami pulutong. Ang nandun ay bulag, pilay, mga paralitiko, ay napakarami. 4. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig. Dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig, pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa ang kanyang sakit. Ganda na. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. 38 years nang may sakit. Nakita ni Yahweh ang lalaki na nakahiga roon
Paralitiko ito paralitiko, pag sinabing paralitiko, hindi ho ito nakakalakad. Paralitiko. Kaya nga nakahiga siya eh. At nalaman niyang matagal na itong may sakit. Biro mo naman, 38 ng taon. Kaya tinanong siya ni Yahweh, gusto mo bang gumaling? Alam niyo sagot ng lalaki. Sabi niya, gusto ko po sana. Pero walang tumulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing pupunta pa lamang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Yahweh sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Agad gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Kaya sabi ko, sana, binasa ko, na ipaunawa na rin naman ho sa akin ito ni Abay Hawa, ibabagi ko naman ho sa bawat isa. Alam niyo ho bang nakatuon yung pansin nung napakaraming may sakit? Saan? Saan nakatuon yung pansin nila? Hindi mo ba sa tubig? Kasi dapat gumalaw yung tubig eh. Hindi ba? So, lahat ng mga tao na naroon na may mga sakit, ang kanilang pansin, mata, ay nasa tubig. Nakuha nyo? Ayan. Yung isang tao na 38 taon nang may sakit, hindi sa tubig nakatingin. Kanina, kay Yahweh siya eh. Alam niyo tagal ng, ang dami ng taon na binasa, pinauli-uli na ito ng maraming mga mangaral, pastor, ministro, pare. Pero dito, sa aking dinadahan-dahan na pagsasalita, lahat sila nakatingin doon sa tubig, yung pagkalawkaw. Kasi yun yung hudyat na talagang merong gagaling. Pero yung isang tao na yun, na 38 taon na, paralitiko, hindi ko siya nakakalakad. Ibig sabihin, bedridden siya, paralitiko. 38 years. Ang tingin niya, hindi sa tubig. Ang tingin niya kay Yahweh siya. Na, tama ho. Ngayon, tingnan nyo, itong susunod. Sabi ho dito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing pupunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Eh bakit? Paralitiko kasi. Walang tutulong. So kung ang pansin, nung napakaraming may sakit ay yung tubig na kinakailangan pagka nakalawkaw, yan, budya. Pero ito, kay Yahweh siya yun. Ito, matindi. Paralitiko. Hindi nakalalakad. Pero anong sabi sa kanya? May Yahweh siya. Yan niya. Sabi sa kanya ni Yahweh siya, doon sa 8, 5-8. Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Isipin ninyo, isa kang bedridden, isa kang paralitiko, at 38 taon. Ama ho ba? Matindi ito. O, 38 years na may sakit, pinapatay ho. Ano sabi? Sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad. Imposible.
imposible. Halimbawa, ilagay natin dito sa senaryo na ito, yung sarili natin, na 38 taon ka na may sakit, paralitiko ka, pagkatapos sabi sa iyo ni Yahweh, tumayo ka, buhatin mong iyong higaan. At ano? Lumakad ka. Posible, ano? Ito ang kalimitan na nangyayari. Kaya ako hindi mapagaling pala. Ni Yahweh. Pero may hinihingi sa iyo. Ang hinihingi sa iyo ay tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Paano mangyayari? Nga ho yun, kinakailangan nakalalakad ka o nakatatayo para mangyari. Pero nakita nyo, pinagaling siya. Sabi ho rito, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Agad nagbumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga. Tindi, no? Ito yung mga bagay na hindi maintindihan, maunawaan ng isang tao na nasa laman. Kung paano yung dami na nakatingin doon sa tubig, yung pagkalawkaw ng tubig, ganon din yung senaryo maging sa panahon natin ngayon. Nakatingin sila doon sa mga bagay na nakikita. Di ba? Kaya nga dumami yung inventor dito sa Pilipinas. Kanya-kanyang invento. Dahon ng banaba, dahon ng makahiya, dahon ng kung ano mga dahon ng bayabas, lahat. Puro nandun. Itsura din ito noong pool, yung tubig. Para sa parehas na. Pero ang nakapagpagaling si Yahweh. Tama naman eh. Siya talaga ho yung nagpapagaling. Siya ho yung healer. Para lang makita natin yung senaryo, nakalimitan sa tao, ganun din. Yung nangyari noong unang siglo, ng tingin ng mga tao ay dun sa mga bagay na nakikita. Mahirap yun, ha? Mahirap na isa kang paralitiko at pagkatapos ay sundin mo yung sinasabi niya, imposible yun. Pero bakit gumaling? Yung paralitiko. May nakita si Yahweh o mayroong ipinakikita si Yahweh? Meron. At sana makita din natin. Kasi alam niyo kung bakit. Maraming tao ang hindi talaga nakita yung kapangyarihan ni Yahweh. Noong una, hindi ako maniwala eh. Nagkaroon ako nung bato sa abdo. Pinaano po ito eh. Nakita doon sa lab, no? So, meron. Bato sa abdo. At minsan nga, nanakit yung aking pinakalikod. So, sabi ng doktor, yung tumingin, hindi naman siya, pwedeng, hindi pa siya, o-operahin. Pero may pinuntahan kami, kasama pa nga si Bro Emiliano. May pinuntahan kami isang ospital. At sabi ng doktor doon, kinakailangan ako operahin. Mga bandang December yun. Kinakailangan na 70 to 80 to 90,000 yata. Wala naman akong perang ganun kalaki. Pero mo 70 hanggang 90,000. Siguro may tawad pa na. Pero wala ho. Kahit pa sabihin mong 20, 10,000, baka hindi ko rin kakayanin ng mga panahon.
Tapos nadala ako doon sa Batangas. Kulang 2 taon na yata ako eh. Wala akong ininom na gamot. Wala. Gumaling mo yun na. Wala akong ininom na gamot. Nawala ko yun. Nawala yung panlakit ng likod. So, doon na naiintindihan natin at ngayon yung ipinaiiwatig sa atin ni Abay Yawa na talagang ang pagpapagaling pala talaga ay naka-Abay Yawa. Alam niyo kung bang hindi man tayo maniwala dito sa inyong maririnig. Alam niyo bang ang nagdidikta sa atin, o mga kapatid na nasa kapulungan, ang nagdidikta sa atin ay nasa laman. Yung mga manggagamot na nasa laman, ang nagdidikta sa atin kung ano yung ating iinumin, anong oras natin iinumin, yung gamot, yung maintenance. Kaya na nakita ko, sabi ko, kahapon, di ba? Sabi ko, alam nyo, mas sinusunod pa ng tao ang doktor kaysa kay Abay Yawa. Kasi yung oras ng pag-inom talagang stricto ang mga doktor at pati naman yung mga ginagamot. Let's say alas 8, kinakailangan alas 8, may inom ka na ng gamot. Ganon ka sugid ang tao na sumunod talaga sa doktor. Ano? Pero subukin mo yun, sabihin ni Abay, huwag nyo kalilimutan ng pagkakatipon. Araw-araw, magpangaralan kayo. Tingnan ninyo, may mga absent. Napunan niyo ba yun? Nababaliwa. Huwag nyo kalilimutan ng pagkakatipon. Utos yan ha, utos yan. Kaya yung Exodus 15:26 na sinasabi nga doon na kung, ano sabi doon? Kung didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, iyong didinggin ng kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Nagaya na ilagay mo ko sa mga isyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Siya yung nagbibigay ng sakit, siya rin yung nagpapagaling. Di ba? Huwag niyo kalimutan ng pagkakatipon. Mga pangaralan kayo sa isa't isa. Naka-schedule araw-araw, anong oras. Naka-schedule yun ha. May iba hindi nakakadalo. Hindi ba? Nakatawa na. Pero totoo. Pero pagka ang doktor ang nagsabi, 3 times a day ho yan ha. 8 o'clock, 12, 6, at talagang ano yun, alaora ho yun. O ngayon, ang tanong ko, sino ang mas sinusunod ng tao? Si Doc o si Abay Yawa? Si Doc. Diba? Ang napakabigat, si Doc na nasa laman, siya yung nagdidikta sa inaakala na taong merong mga espiritu kung ano ang gagawin niya. Ang daming pinagbawal. Bawal lang ganito, huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong kakain ng mga balinghoy, starch yan, sabi niya. Huwag kayong kakain ng saging. Ang daming ipinagbawal. Pagkain na mga ipinagbabawal. Tama ba yun? Ating senador. Hindi ho eh. So, doon pa lang natin nakikita. Pero mo yung laman na nagdidikta doon sa... Ano pa natin, yung mga kapatid o yung mga tao na wala naman sa kapulungan? Okay lang yun dahil pare-pareho lang silang nasa laman. Pero yung nasa kapulungan, yung nasa kapulungan na mismo na merong banal na espiritu, na siyang nagpapagaling. Kasi yung banal na espiritu si Abay Yawa yan. Na ano sabi niya sa 15:10, ako ang nagpapagaling. Yung nasa lamang mga manggagamot, siya ngayon na nagdidikta doon sa mga
tinatawag na merong banal na espiritu. Parang awkward no? Siyempre, mag-iisip po tayo. Tama ba yung narinig namin, bro? O, tama ko yun. Di ba? Siya yung sumusugat. Siya yung nagtatapal. Di ba? O, 5:18 ako, sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. No? Sapagkat kanyang mga sinusugatan, kanya rin ginagamot. At kanyang sinasaktan, kanya rin pinagagaling. Siya walang iba. Bakit inililihis ng mga manggagamot? At hindi nila sinasabi na ang nagbibigay ng sakit ay si Abay Hawa. Bakit? Ano ang dahilan? Alam niyo ang dahilan? O hindi? Na bakit inililihis ng manggagamot? Walang manggagamot. Walang doktor na nagsabi, kaya ho kayo merong sakit dahil ho yan ay bigay ng Diyos. Kasi ang Diyos ho ang nagbibigay ng sakit. Meron na ba kayo narinig? Wala. Kaya nga ang ginawa ho nila, humanap sila na para ibaling yung sakit na nasa tao, ibaling ang sisi kanino? Sa ating mga magulang, minana ang sakit. Minana yung high blood. Minana yung tinatawag nito, diabetes. Manaw yan. Ang wika sa genes. So, ibinato nila sa mga magulang para may sisihin. Hindi ba? Kalawa, minana o yung dahil sa pagkain. Huwag kayong kakain ng taba, huwag kayong kakain ng ganito, huwag kayong kakain ng ganito. Yung tinatawag na mangga, saging, pagkalalo may diabetes na kayo. Doon ibinaling nila, hindi siya bayawa. Bakit? Bakit ayaw nilang sabihin na siya? Kasi mawawala na sila ng saysay talaga Mawawala na sila ng kabuluhan pagka sinabi na ang Diyos ang may bigay ng sakit. Lalo na silang walang magagawa. Kasi kailangan na doon ng pananampalataya Pagka Diyos na pinag-uusapan, pagka si Abay Hawa na, pananampalataya na yan. Di ba? Yung inaakala ng mga tao na nagpapagaling ay ang doktor, sige, granting lang na talagang nagpapagaling sila. Tanong, sila ba'y nakapagpapatawad ng kasalanan? Hindi. Bakit? Alam niyo ba ang sinabi dyan sa paralitiko na yan? Para maintindihan natin. Sinabi niya, huwag ka na ang wikang magkasala. Di ba? Sabi doon sa 14, sabi niya, hindi nagtagal nakita ni Yahweh sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa. At baka mas masama pa ang mangyari siya. Saan galing yung kanyang pagiging paralitiko? Sa kinain? Sa minanan niya sa kanyang magulang? Hindi. Yung pagiging paralitiko niya ay galing mismo kay Abay Hawa. Hindi makukuha yan sa mana, hindi rin makukuha sa pagkain. Di ba? Kaya sabi sa kanya, magaling ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Bakit? Baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Kasalanan pala. Yan mga kapatid. Hint sa atin. Kaya ka may sakit, kung pagbabakayan natin yung Exodo,
nagkasala ka. Ikalawa, kung ang pagbabatayan naman natin, yung kay Job, sinubo ka. Katlo, kung ang pagbabatayan naman natin, yung bulag, na hindi nagkasala siya, hindi nagkasala yung magulang, para lang ipakita yung kapangyarihan niya, alin doon sa tatlo na meron kang sakit ngayon? Alin doon? Yung una, na nagkakasala ka, yung ikalawa, na para ipakita o sinusubo ka, at ikatlo, yung ipakita yung kanyang kapangyarihan. Alin doon? Di ba? So, kung alam natin na pala si Abayhawa talaga ang may kapangyarihan para ikaw ay magkaroon ng sakit, wala tayong ibang lalapitan kundi si Abayhawa. Wala. Yung sakit mo ngayon, ilang taon na ba na naramdaman mo? Sandali lang yan. Kung matututo lang tayong sumunod sa kanyang kalooban. Diba? Kasi hindi naman talaga uso nung panahon na yun, ng unang siglo. Hindi talaga uso yung yung mga nangyayari ngayon. No? Kung mga bata pa, namamatay na sa sakit. Hindi ba? So doon, ipinakita lamang ni Abayhawa, o tingnan natin yung ating sarili. Baka tayo dun sa una, 15:26 ng Exodo. Wala yung takot, kaya tayo ay merong sakit dahil si Abayhawa may kawa. Yung ikalawa naman, sinubo ka, yun naman susubukin, wala yung doon sa laman eh. So nasa kapulungan. O sinubo ka, katulad ni Job. At yung ikatlo naman, may magulang niya, walang kasalan, o hindi nagkasala, at maging yung bulag, hindi rin nagkasala, para lamang mahayag yung para lang mahayag yung kanyang kapangyarihan. Sabi ni Brad Jesse, bro, hindi ba instrumento ni Abayhawa ang doktor para pagalangin tayo? Sa unang tingin, instrumento ba talaga ng ni Abayhawa yung mga doktor? Alam niyo kung talagang naging instrumento yan noong unang siglo, doon sa tinalakay natin kahapon, doon sa Marcos 5, alam niyo ba yung mismong manggagamot ang nagpalubha doon sa karamdaman ng babaeng inagasan? Mismong manggagamot mismong manggagamot ang nagpalubha doon sa babae. Tapos naubos pa yung kanyang mga ari-arian. Ni hindi gumaling man lang. Kung yun talaga yung instrumento ni Abayhawa. Kasi dapat noon pa eh. Diba? Unang siglo pa lang eh. Naando na si Yahweh siya eh. Nakitulad na siya sa tao. Di ba? So kasi nga, ang paniniwala, kasi pagka kalimitan ganyan, kasi kalimitan talagang ganyan ang nasa isip eh. Nababaling ngayon doon sa mga manggagamot, doktor. Eh kung halimbawa, katulad ng nangyari doon sa paralitiko, wala siyang nilapitan doktor. Talagang si Yahweh siya lang. So hindi na kailangan. Hindi na pala talaga kailangan natin. Ngayon, kailan kailangan natin halimbawa ang isang manggagamot? Yung halimbawa ay katulad niyang aksidente, hindi namamana ang sakit, hindi namamana yung sakit, hindi dahil sa pagkain at talagang aksidente, bali ang gulugod o operahan, yan. Pwede ho yan. Pero,
ang pagpapagaling kay Abay Hawa. O para mapinpoint natin, ano. So yun, sabi ni Sister Bibel. Kahit naman po walang Abay Hawa, sinusubok din, di po ba? Hindi. Ang sinusubok ay yung mga mananampalataya. Katulad ni Job, katulad ni Abraham. Yan ang mga sinusubok. Paano yung Brad? Yung mga nangyayari doon sa mga hindi mananampalataya? Parusa ho yun. Kasi hindi naman nila kilala si Abay Hawa. Ang sinusubok, anak. Hindi yung hindi mananampalataya. Kasi nasabi niya, walang pagsubok na hindi ninyo malalampasan. Bakit? Siyempre, nandun siya tutulungan ka yun So, ang pagsubok, nandun sa mga mananampalataya. Si Lucas, doktor. Pero, si Lucas ba ng gamot? Hindi. Walang istorya sa kasulatan na si Lucas ng gamot. Ang kanilang ginagawa, panalangin talaga. Yung sinasabi dun sa Santiago 5, may sakit bagaan sino man sa inyo, o tawagin yung matatanda sa kapulungan. Pahira ng wika ng langis at ipanalangin. Kung nagkasala, patatawarin siya. Talagang siya Abay Hawa. Inaalis kasi dito, di sa ating paksa, inaalis talaga dito yung ating kaisipan na yung pagtitiwala sa tao, yung binadakila o pagdakila ng tao doon sa mga tao. Napaka mapalibuguing Diyos pa si Abay Hawa. Kaya nga nasasabi natin, alam nyo bang mas maraming panahon ang tao sa kanyang kapwa-tao kaysa kay Abay Hawa. Yun na nga lang yung halimbawa ko Di ba? Simple-simple lang yung halimbawa ko. Huwag niyong kalilimutan ang pagkakatipon at mga pangaralan kayo. Araw-araw. Araw-araw ang hinihingi. Pero makikita natin, hindi nangyayari. Lumiliban talaga. Yung iba. Pero pagdating doon sa pag-inom ng gamot, kung halimbawa naka-maintenance ka, kasi iba yung panakot Pag nalibanan mo yan, ay hindi ka gagaling. Dahil nalibanan mo yan Meron kang miskip. Hindi ba? Hindi ka gagaling. Yun ang panakot ng mga manggagamot. Hindi ka nagagaling. Kasi kaya nga namin nire-reseta yan para inumin nyo yung oras. O tingnan ninyo, pansinin ninyo. Sino ang mas sinusunod ng mga tao? Doktor. Kaysa kay Abay Hawa. Nakakabingi pero totoo yun. Carlo Roll, at saka sa panahon ngayon bro, kung kailan maraming doktor magagamot, diba? Pero, saka maraming namamatay kahit mga bata pa. Sister Vivian Bandoman na tulad ng prostitute, go and see no more, di po ba? Dapat, kaya nga, ayan, pinagaling ka na, huwag ka na magkasala pa. Hindi yung iba pinagaling, tuloy-tuloy ang pagkakasala. Kaya ano mangyayari sa akin yun? Hindi na para magkasala pa. Kung meron magkasalanan, hindi ba? Ang sarap po na maranasan yung kapangyarihan ni Abay Hawa sa buhay ng bawat isa natin. Kaysa yung nababalitaan lang natin sa iba, ikaw mismo yung makaranas ng kapangyarihan niya. Pinagaling ako ni Abay Hawa. Binago yung buhay ko. Hindi yung sa salita, binago, tapos tumutungga pa rin. Lumalaklak pa rin, o kaya naninigarilyo pa rin. Anong pagbabago ron? O di ginagawa mo lang, dinadaya mo lang yung sarili mo.
O, so yung mga kapatid, sa dami ng pinagaling niya, ang sinasabi doon sa unang siglo, si Job nagsabi na, yung daw manggagamot walang kapuluhan. Tapos yung sa Marcos 5, ang nagpalala doon sa inaagasan, mga manggagamot. Kasi sa kasulatan, dalawa o tatlo na witness, saksi dalawa o tatlo na witness, sufficiente na para paniwalaan mo siya. Diba? Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo na sinasabi yung manggagamot walang kabuluhan. So, nasa tao na ngayon yun kung lalabanan niya yung sinasabi ng kasulatan. Siyempre, mas ang feelings kasi ng tao pagka yung meron ka naramdaman, ang takbo ka agad, ginda, doktor, gamot. Yun ang pinakamabilis na paraan. Nababagalan kasi sila pagdating sa kapangyarihan ni Abay Yahweh. Nababagalan. Yung iba. Samantalang yun nga, yung aking binasa lahat nakatingin doon sa tubig. Pero yung paralitiko, nakatingin kay Yahweh siya. O sana, makita natin yun. Oo nga, no? Dapat kay Abay Yahweh ang tiwala natin, ang pagdakila, hindi sa tao. Ang daming sitas. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Huwag niyong ilagak ang inyong sa tao. Diba? Yung 22 ng yung hininga sa ilong. Diba? So yun po mga kapatid, kanina pa ako nakita yung yung timer ko. Sana loobin ni Abay Yahweh. Kasi tayo rin yung makikinabang. At saka doon, sabi nga, pakita natin na yung kapangyarihan ni Abay Yahweh. Hindi lamang, kasi pag kami nagpatotoo na pinagaling siya, tayo hahangang-hangan di ba? What more kung halimbawa tayo yung nakaranas nun? O di lalong tayo ay lalo nating mamahalin si Abay Yahweh, hindi ba? Kaysa doon sa bali-balita lang. Mahirap po yung ating napakinggan. Talagang mahirap sundin dahil yun nga nangyaring brainwashing ng mga doktor sa tao. Mahirap, naku po, mahirap kat-katin yan. Pero mo, dekada. Tapos aalisin mo. Hindi ka naman mag-aalis yun Siya ba Yahweh? Niyo ba? Brad Wilfredo Bedes, ayan, kasama na ang kanyang mga magulang si Brad Pedro at saka si Sis Dominga Bedes. Magandang hapon po. Janmer Corsiga, Joel Suela, Leonardo Corsiga, Sister Vivian Bandohomana. So tama po bang ipanalangin ng isang tinawag ni Abay Yahweh ang may sakit? Yun ang sinasabi doon sa Santiago Ngayon, kung sakali, halimbawa, yung mga kapatid natin na nasa abroad may sakit, pwede naman tayo sa atin, sa sarili natin. Hindi naman, yung distansya naman kasi, hindi yan. Sa lahat ng dako, naroon naman siya. Pwede tayo manalangin. Di ba? Lalo na sa ibang bansa yung kapatid na may karamdaman. Di ba? Kindo Berte Lopez, Shirley Bandoho Abrera, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na dyan, Melchor Pasis, sino ang kapara ni Abay Yahweh? Wala sis Talagang nag-iisa lang yan.
Sister Jo LD, magandang hapon. Sister Maria Victoria Morales, magandang hapon. Nabasa natin yung kay Brad Jesse. Yung si Luke, doktor yan, si Dr. Lucas. Yung sumulat ng Lucas at saka yung gawa. Doktor yan. Bila na umali, instant nga magpagaling si Abay Haba, bro. Gaya nung nangyari sa akin at sa'yo. Papuri at pagdakila kay Abay Haba namang magpakailanman siya. Totoo yun. Talagang, sabi nga ako sa inyo, pag naranasan ng bawat sa atin yung talagang pagpapagaling ni Abay Haba, hindi yung pagpapagaling ni Doc. Kasi hindi mo alaman kung sino nagpagaling, kung si Doc ba. Hindi ba? Si Abayawa pala nagpapagaling. So yung kredito ay ibigay na natin kay Abayawa. Yung kredito kay Abayawa na natin ibigay. Sister Maria Victoria, tama po bro. Ayun. So muli po, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers. At salamat sa lahat po ng ating mga kapatiran na ating pong nakasama sa hapon pong ito. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa iisa. Kaya wala ko siyang kapare. Sumakanya nawa ang kalwalatian ng karangalan ng paghahalit ng kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Iba yung banggit ko, sumakanya nawa. Sumakanya, ibig sabihin, isa lang talaga siya. Lagi po tayong patnubayan sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga kapatiran. At muli, kung lolobin niya ba ihaw, ituloy po natin sa araw po ng bukas. Yung ating ikalimang bahagi. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.